Kabanata 4321. Tama iyan. Napatingin si Geralt sa kanya. Ang landas ng Heavenly Awakening ay umiral mula pa noong Sky Burial Age. Gayun din, ang pasukan sa mahiwagang kaharian na ito ay binabantayan ng mga Ursa. Nanlaki ang mata ni James. Sino ang mag-aakala na ang mga Ursa talaga ang nagbabantay sa mahiwaga, maalamat na kaharian na ito? Naisip niya. Nagtanong si James sa bahagyang pagtaas ng boses, kung gayon, maaari ko bang itanong kung ilan sa iyong mga tao ang nakayanang makadaan sa landas ng makalangit na paggising sa ngayon? Bahagyang napabuntong hininga si Geralt habang umiiling. Mayroong 9 na pagsubok sa landas ng makalangit na paggising. Mula pa noong nakalipas na panahon, ipinadala namin sa kaharian ang mga regalo mula sa aming lahi. Nakalulungkot, wala sa kanila ang nakarating sa ika-9 na pagsubok. Ang kanyang paliwanag ay lalong nagpapukaw ng interes ni James. Sige. Samang-ayon ako sa iyong mga tuntunin. Hindi mahalaga kung mabaigo ako. Gusto ko talagang pumasok sa Path of Heavenly Awakening at makita kung ano ang misteryosong kaharian na ito tungkol sa aking sarili. Napatingin si Geralt sa lalaking nasa harapan niya. Hindi na ako makapaghintay upang makita kung ang taong ito, na kinikilala bilang ang pinakapangako na magsasaka sa ating panahon, ay kayang lampasan ang lahat ng 9 na pagsubok ng landas ng makalangit na paggising. Kung gagawin niya, nangangahulugan iyon na may potensyal siyang maabot ang Kylum Acme rank. Kung gayon, tama na piliin natin ang panig ng Doom Race. Kapag naabot na niya ang Kylum Acme rank, hindi na magiging banta sa atin ang mga tao, pagtatapos ni Geralt sa loob. May ilang mga bagay na kailangan kong bigyan ng babala sa iyo, sabi ni Geralt. Sumagot si James, I'm all ears. Nagsimula si Geralt, ang landas ng langit na paggising ay isang kakaiba at kawili-wiling kaharian. Anumang bagay ay maaaring mangyari sa loob ng lugar na iyon. May posibilidad na mawalan ka ng buhay doon. Magkakaroon ka ng pagkakataong umalis sa kaharian sa tuwing papasa ka sa isang pagsubok. Gayunpaman, kung natigil ka sa isa sa mga pagsubok, mananatili kang mananatili magpakailanman. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Geralt, sa loob ng landas ng langit na paggising, maaari kang makatagpo ng mga inaasahang larawan ng mga dating sikat, makapangyarihang magsasaka na umiral sa kasaysayan ng Greater Realms. Natural, ang mga magsasaka na iyon ay nasa parehong ranggo ng naghahaman. Gayunpaman, sila ay isang grupo ng mga napakabigat na kalaban. Lalong nasa sabik si James habang pinakikinggan niya ang mga detalye tungkol sa landas ng makalangit na paggising. Tumayo si Geralt mula sa kanyang kinauupuan sa sumunod na sandali. Tapos, naglakad siya papunta sa side ni James. Sumama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang lugar. Lumabas silang dalawa sa pangunahing bulwagan, kasunod ang mga lalaking Ursa. Pagkatapos, pinangunahan ni Geralt ang grupo nila papunta sa isang mabundok na landas at mas malalim sa kakahuyan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang tahimik at liblib na lugar. Naramdaman ni James na ang lugar ay nasa ilalim ng mabigat na proteksyon dahil maraming pormasayon ang nakapaligid sa lugar. Nakikita rin niya ang mga gwardya ni Ursa na nakapwesto sa paligid ng lugar. Itinaas ni Geralt ang kanyang braso at pinaandar ang isa sa mga pormasayon. Isang malaking, kakaibang pinto ang lumitaw sa harap ng lahat sa susunod na sandali. Ang pinto ay nabuo sa pamamagitan ng hindi mabilang na misteryosong mga inscription. Bagamat pinagkadalubhasaan ni James ang primal mantra, nahihirapan siyang basahin at unawain ang mga inscripsyong iyon. Wyatt, bago ka pumasok, mag-iwan ka muna ng sulat sa amin. Ipapasa namin ang sulat sa dooms kung mabibigo kang makaligtas sa mga pagsubok. Sabi ni Geralt. Itinaas ni James ang kanyang palad at gumawa ng inscription. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Geralt. Dapat ibigay mo ito kay Sir Yori kung mangyari iyon. Tinanggap ni Geralt ang inscription. Pagkatapos, iminuwestre niya ang pinto. Wyatt, maaari kang pumasok at maranasan ang isa sa pinakamahirap na lugar na alam ng lahat ng nabubuhay na nilalang ngayon. Sana ay matagumpay mong malampasan ang lahat ng 9 na pagsubok. Medyo matagal na nakatitig si James sa pinto. Nagtataka niyang tanong, Sir Geralt, saan ako ipapadala kapag nakapasok na ako sa kaharian?
At saka, saan ako ililipat kapag pumasa ako sa isang pagsubok? Sagot ni Geralt, ang pintong ito ay parehong pasukan at labasan ng kaharian. Mahahanap mo ang daanan upang umalis sa kaharian sa tuwing matatapos mo ang isang pagsubok. Kung dadaan ka, lalabas ka sa kaharian sa pamamagitan ng pintong ito. Nakikita ni James ang ilang light beam na nagmumula sa mga inscription sa pinto na nakaproject sa lupa. Ang mga light beam na iyon ay bumuo ng 6 na puntos na bituin sa lupa, ilang hakbang lang ang layo mula sa pinto. Walang pag-aalinlangan si James habang naglalakad patungo sa pinto. Sa sandaling huminto siya sa itaas ng bituin, nagsimulang kumikinang ang porma sayon sa ilalim ng kanyang mga paa. Maya-maya lang ay narinig ni James ang boses ni Geralt na nagmumula sa kanyang likuran. Wyatt, muntik ko nang makalimutang sabihin sa'yo. Bago ka pumasok sa Path of Heavenly Awakening, ang iyong aptitude, cultivation base, at cultivation rank ay susuriin habang ang kaharian ay bubuo ng kaukulang manual. Gayun din, ang kahirapan ng 9 na pagsubok ay tataas ayon sa antas habang dumadaan ka sa mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng lahat ng 9 na pagsubok ng landas ng Heavenly Awakening, ang isa ay mapapatunayang may potensyal na makamit ang Kylem Acme rank. Ang pinakamataas na antas na nagawa ng ating mga tao na alisin ay ang ika-6 na antas o ang ika-6 na pagsubok. F***. Niloko mo ako. Sumabog sa galit si James nang marinig ang mga salitang iyon. Sa kasamaang palad, huli na para bumalik si James noon. Ang figure ng bituin sa lupa ay nagsimulang umikot sa napakabilis. Ramdam ni James kung paano siya unti-unting nawawala ng kontrol sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagsimulang mapansin ng mga bystanders ang isang kakaiba sa napakalaking pinto. Iba't ibang kulay ang makikita sa pinto sa puntong iyon. Sa isang kisap mata, kabuuang 10 kulay ang ipinakita sa pinto. Yung ultimate level na kahirapan. Bulalas ni Geralt matapos makita ang dami ng kulay sa pinto. Ang mga matatandang Ursa na nakatayo sa likod ni Geralt ay parehong nabigla. Ang taong iyon ay dapat magkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Tulad ng Path of Heavenly Awakening, ang sukdulang antas ng kahirapan ay halos parang isang mito sa atin. Ang antas ng kahirapan na ito ay hindi kailanman lumitaw kahit sa aming mga talaan mula nang likhain ang landas ng makalangit na paggising. Nakakabalisa. Nagtataka ako kung ano ang makakaharap niya sa Path of Heavenly Awakening na na-adjust sa ultimate level na kahirapan. Marahil ay makikilala niya ang ilan sa pinakamalakas na magsasaka na kilala nating lahat. Sino ang nakakaalam, maaari pa nga siyang mag-cruise ang landas sa isang batang Chaos Path Master sa kaharian. Ang mga Ursa ay nasa sabik na nag-uusap sa kanilang mga sarili sa hindi pangkaraniwang tanawin sa pintuan. Kasabay nito, si Yori ay tumatanggap ng mga ulat tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng bakuran ng Ursa ng real time. Sir Yori, si Mr. Wyatt ay pumapasok na ngayon sa landas ng Heavenly Awakening, ulat ni Kamat. Hinaplos ni Yori ang kanyang bigot ng may pag-iisip. Hindi ko akalain na ang mga Ursa ang mga tagapag-alaga ng landas ng makalangit na paggising. Kung hindi dahil sa isyo sa mga tao, gusto kong pumasok at maranasan ang kaharian ng aking sarili. Habang ang lahat ay nakatitig sa pintuan patungo sa landas ng Heavenly Awakening sa pagkamangha, naramdaman ni James ang kanyang katawan na dahan-daang itinaas sa hangin at lumapit sa pintuan. Biglang naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na humihila sa kanyang katawan sa pintuan. Sa isang iglap, si James ay sinipsip sa napakalaking pintuan na iyon, na wala sa harap ng mga mata ng iba. Ang mga kulay ay kumupas mula sa pinto sa susunod na sandali. Maging ang 6 na puntos na figure ng bituin ay tumigil sa pagkinang at bumalik sa orihinal nitong posisyon. Maghintay tayong lahat dito. Ang kaharian ng landas ng makalangit na paggising ay kakaiba at hindi maisip. Ang daloy ng oras sa loob ng kaharian ay iba sa labas ng mundo. Para kay Wyatt Dalibor, maaaring maramdaman niya na parabang nasa daigdig na siya sa loob ng daan-daang libong panahon ng ilang daang taon na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Nakakahiya na hindi namin ma-detect ang aura ni Wyatt o makita kung ano ang mangyayari kapag nasa loob siya ng realm. Curious talaga ako kung ano ang makakaharap niya doon. Sa kabilang banda, si James ay nakapasok na sa kaharian ng landas ng makalangit na paggising.
Tumingin siya sa paligid at napansin niyang nasa loob siya ng hindi pangkaraniwang daanan. Ang CP ay binubuo ng kakaiba, sinaunang mga inscription na mahirap tukuyin kahit para kay James na alam ang primal mantra. Inabot ni James ang mga pader ng daanan at pinunit ang isang piraso ng inscription. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang sirain ang inscription sa pinakasimpleng anyo nito, isang primitive inscription sigil. Nakakapagtaka, naramdaman ni James ang maraming anyo ng kapangyarihan mula sa inscription na sigil. Naramdaman ni James ang space power at time power mula sa inscription sigil. Nakikita pa niya ang mga bakas ng karma at reincarnation mula rito. Hindi ka pani-paniwala. Tinitigan ni James ang inscription sigil bilang paghanga. Ang lumikha ng kaharian na ito ay dapat na isang namumukod tanging at kahanga-hangang magsasaka. Sa pagkakaalam ko, ang anumang inscription sa pinakasimple, pinaka-primitive na anyo nito ay maaari lamang magdala ng isang anyo ng kapangyarihan. Ang mga inscription na matatagpuan sa talatang ito, gayunpaman, ay tila naglalaman ng ilang anyo ng kapangyarihan. Para bang ang bawat isa sa kanila ay nilagyan ng mga kapangyarihan ng greater paths. Ang lumikha ng Path of Heavenly Awakening ay maaaring isang taong nakamit ang pambihirang cultivation na ranggo. Maaaring sila ay isang tao na nasa huling yugto na ng Kylem Acme rank. Ang hula ko ay maaaring naabot pa ng tao ang maalamat na Chaos rank, naisip ni James. Ikinalat ni James ang inscription sigil sa kanyang palad. Pagkatapos, sinubukan niyang pakiramdaman ang oras at espasyo sa paligid niya para malaman kung nasaan siya. Sa kasamaang palad, tila hindi niya matukoy ang alinman sa mga bagay na iyon. Nakatayo sa daanan, naramdaman ni James na tila hindi na niya naiintindihan ang daloy ng oras. Hindi nagtagal, nagsimulang mawala ang daanan. Nakita rin ni James ang tila isang bagong mundo sa harap ng kanyang mga mata. Maligayang pagdating sa unang pagsubok ng landas ng Heavenly Awakening sa sukdulang antas ng kahirapan. Sa mismong sandaling iyon, narinig ni James ang mga salitang iyon sa kanyang tainga. Para sa unang pagsubok, patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito. Ang takdang panahon ay 30,000 taon. Ang mga humahamon na mabibigong gawin ito sa loob ng takdang panahon ay mawawalan ng kanilang mga kapangyarihan at mapapahamak. Ang daanan ay ganap na nawala sa oras na ang boses ay tumigil sa pagsasalita. Lumingalinga si James sa paligid at nakitang siya ay kasalukuyang nakatayo sa tuktok ng isang bundok. Pinaandar niya ang kanyang divine sense para suriin ang mundong kanyang narating. Hindi nagtagal ay napagtanto ni James na siya ay inilipat sa isang mundo na kasing laki ng super universe na nakita niya sa kanyang orihinal na mundo. Bukod dito, na-detect din niya ang malakas na aura ng napakaraming cultivator. Masasabi niyang ang ilan sa kanila ay nakamit ang Terra Acme rank. Kailangan kong patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito sa loob ng 30,000 taon. Niloloko mo ba ako? James shouted at the top of his lungs, kaninong ideya iyon? Lumabas ka dito ngayon din. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Tanging tunog ng paghikbi at paghikbi lang ni James ang maririnig habang naghihintay ng sagot. Damn it! Nagmura si James sa sobrang inis. Ginawa niya ang Death Celestial Sword sa susunod na sandali. I guess I just have to trust myself and do this. Titingnan ko sa sarili ko kung ang landas ng langit na paggising na ito ay kasing hirap gaya ng inilarawan sa mga alamat. Bueno, ang kaharian na ito ay malamang nanilikha ng isang superior cultivator upang sanayin ang mga susunod na henerasyon ng mga magsasaka sa halip na lipulin sila. Kailangan ko lang magtiwala sa proseso. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, nag-teleport siya sa isang abalang kalsada na nasa labas lamang ng gate ng lungsod. Nakikita ni James ang hindi mabilang na mga tao na ginagawa ang kanilang negosyo sa paligid ng gate ng lungsod. Masasabi ni James na ang mga taong iyon ay tunay na buhay na nilalang dahil ang bawat isa sa kanila ay may kumpletong kaluluwa. Kumunot ang noo niya. Parang hindi ito isang artificial realm. Totoo ba ang lahat ng mga taong ito? Hindi ba talagang masamang karma kung papatayin ko ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito? Napaisip si James. Hindi naman siguro totoo.
Ang mundong ito ay malamang na isang replika lamang ng isa sa mga mundo o sibilisasyon na umiral sa kasaysayan ng Greater Realms. Ang lumikha ay dapat na nakahanap ng isang paraan upang muling likhain ang isang makatutuhanang replika sa larangang ito. Ang mga taong ito ay hindi nabuhay sa ating panahon. Ang nakikita ko ay projection lang nila noong nabubuhay pa sila. Hindi talaga makakaapekto sa kanila kahit papatayin ko ang mga taong ito, bulong ni James sa sarili. Ramdam ni James na totoo lahat ng nakikita niya. Nararamdaman niya ang kumpletong mga landas sa universo. Nararamdaman pa niya ang mga palatandaan ng buhay na dumadaloy sa hangin. At the same time, sigurado siyang pumasok siya sa isang artificial realm. Ito ay isang fragment lamang ng ating kasaysayan. Lahat ito ay bahagi ng ilusyon ng kaharian. Ang Path of Heavenly Awakening ay idinisenyo upang muling likhain ang mga sitwasyong angkop sa kultibasyon at kakayahan ng naghahaman, pagtatapos ni James sa loob. Kailangan kong patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito sa loob ng 30,000 taon. Nakatayo si James sa gilid ng kalsada habang nakatingin sa malaking gate ng lungsod. Pagkatapos, inactivate niya ang Omniscience Path at nagsimulang maglakad patungo sa gate. Naramdaman ng bawat nabubuhay na nilalang sa lungsod ang napakalaki at nagbabantang aura na nagmumula kay James halos kaagad. Sa isang iglap, isinara ang gate ng lungsod. Hindi mabilang na mga mandirigma ang lumitaw sa mga pader ng lungsod. Kasabay nito, ang isang malaking formation cast sa ibabaw ng lungsod ay na-activate. Ang hindi mabilang na mga gintong inscription ay lumitaw sa itaas mismo ng lungsod, na bumubuo ng isang kompleto at ligtas na hadlang laban sa sinumang kaaway. Sino ka? Isang malamig at bakal na boses ang umalangaw sa hangin. Nakita ni James ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na lumilitaw na lumulutang sa hangin sa itaas ng gate ng lungsod. Tinitigan ng lalaki si James at sinabi sa malalim na boses, "Ito ang Yan'Iri City. Ang ating mga tao ay hindi tumatanggap ng mga bastos o pag-alit na bisita. Ang mga trespasser ay agad na pinapatay. Umalis ka na, at maaari tayong magpanggap na hindi ito nangyari." Inangat ni James ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ng lalaki. Na-detect niya ang aura ng taong iyon. Siya ay isang medyo karampatang magsasaka. Masasabi kong naabot na niya ang gitnang yugto ng Permanence Acme rank. Iyan ay itinuturing na medyo matatag na ranggo ng paglilinang kahit sa ating panahon. Napaisip si James. Anong pangalan mo? Itinaas ni James ang itim na espada sa kamay at itinutok ito sa direksyon ng lalaki. Ako si Halton Ephraim, isang disipulo ng Yan'Iri King. Ang Yan'Iri King. Ulit ni James sa loob. Napatigil siya sandali nang marinig ang pangalang iyon. Bakit parang pamilyar ang pangalan? Sa tingin ko ay narinig ko na o nakita ko na ang pangalang ito sa isang lugar noon, pag-iisip niya. Pumikit si James at sinubukang alalahanin ang mga alaala ni Wyatt. Ang mga larawan ng mga alaala ni Wyatt ay dumaan sa kanyang isipan sa isang iglap. Noon lang, nakita ni James ang hinahanap niya. Minsang nabasa ni Wyatt ang tungkol sa ilang kakaibang pangyayari na nangyari sa Greater Realms mula sa isang sinaunang scroll. Isa sa mga kwentong iyon ay may kaugnayan sa hari ng Yan'Iri. Ang haring Yan'Iri ay isang kilalang figure na umiral pagkatapos ng Sky Burial Age. Ang lalaki ay isang walang kapantay na henyo. Nagawa ng Yan'Iri King na makamit ang hindi kapani-paniwalang mga kapasidad para sa kanyang cultivation base at mga ranggo. Ayon sa mga sinaunang tala, naabot ng haring Yan'Iri ang walang hanggan noong siya ay nasa Quasi at Permanence Acme ranks ayon sa pagkakabanggit. Sa huli, nakamit pa niya ang Terra Acme rank. Kakaiba, ang Imperyong Yan'Iri, na siyang tinubuang bayan ng hari ng Yan'Iri, ay ganap na naglaho isang araw. Walang nakakaalam kung paano nangyari. Hindi lamang nawala ang lahat ng mga tao sa Imperyong Yan'Iri, maging ang bundok Yan'Iri ay hindi na natagpuan sa orihinal nitong lokasyon. Parang wala sa kanila, kasama na ang dakilang haring Yan'Iri, ang umiral. Napakunot ang noo ni James ng malalim na pagkunot ng noo. Bakit pinili ng kaharian na muling likhain ang Yan'Iri Empire? Mula sa nabasa ni Wyatt sa sinaunang balumbon, nagawa ng haring Yan'Iri na makamit ang maagang yugto ng Terra Acme rank bago siya mawala. Paano ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang napakalakas at kakilakilabot na kalaban?
Si James ay napuno ng iba't ibang nakababahala na pag-iisip. Gayunpaman, alam niya sa kaibuturan na wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan at malampasan ang hadlang na ito. Kung pipiliin niyang umatras ngayon, walang magagawa si James kundi manatili sa kaharian na ito at mamatay sa bandang huli. Humugot ng mahabang hininga si James. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang tingin kay Halton, ang disipulo ng hari ng Yaniri, at sumigaw sa matatag na boses, "Naparito ako ngayon upang patayin ang hari ng Yaniri, ngunit bago ko gawin iyon, papatayin muna kita." Well, tingnan natin ang tungkol dyan. Napahigpit ang panga ni Halton. Itinaas niya ang kanyang palad at gumawa ng ilang linya ng mga inscription. Ang mga kumikinang na inscription na iyon ay dahan-daang lumipat patungo sa hadlang ng proteksyon ng lungsod at sumanib dito. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang isang sword formation sa kalagitnaan ng hangin sa itaas mismo ng proteksyon na hadlang. Maramihang mga espada na may iba't ibang hugis at sukat ang na-materialize mula sa pagbuo ng espada. Pagkatapos, lahat ng mga espadang iyon ay lumipad sa direksyon ni James sa susunod na sandali. Gumamit si Halton ng medyo makapangyarihang sword formation. Ang sword energy na nabuo ng bawat isa sa mga sword na iyon ay sapat na para kumuha ng cultivator sa permanence acme rank. Bago makarating sa kanya ang mga espada, binaril ni James ang sarili pataas at huminto sa isang lugar ilang libong metro sa ibabaw ng lupa. Para silang may sariling buhay, ang mga espada ay nagbago ng direksyon at sinundan ng malapitan si James. Mabilis na itinaas ni James ang Death Celestial Sword at binigyan ito ng malakas na indayog. Ang napakalaking kapangyarihan ng itim na espada ay agad na pinakawalan, at nagawa nitong pigilan ang pagsulong ng mga espadang humahabol kay James. Pinakawalan ni James ang kapangyarihan ng Death Celestial Sword sa pangalawang pagkakataon kaagad. Ang mga espadang iyon ay pinalipad sa maraming direksyon at bumagsak sa lupa dahil sa lakas sa pagkakataong ito. Maging ang pagkakabuo ng espada ay nagkapira-piraso. Nagsalubong ang kilay ni Halton. Hindi niya maiwasang makaramdam ng parehong pagkamangha at kilabot sa kapangyarihan ni James. Malakas siya. Masasabi kong naabot niya ang huling yugto ng quasi-acme rank sa pamamagitan ng kanyang aura. Siguradong hindi pa siya nakakaabot sa permanence acme rank. Tsaka, may kakaiba sa espadang hawak niya. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang lalaki ay may napakatatag na cultivation base at hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Iyon marahil ang dahilan kung bakit nagawa niyang sirain ang pagbuo ng espada. Napaisip si Halton. Sira, bulong ni James sa mahinang boses. Nag-teleport siya at nagpakita sa tabi mismo ng protection barrier ng lungsod. Pagkatapos, sinaksak niya ang kanyang espada sa harang. Parang bumagal ang oras sa sandaling iyon. Pagkatapos, isang mahinang tunog ang maririnig habang nagsimulang magkaroon ng crack sa barrier. Sa isang kisap mata, parami ng parami ang mga bitik na nabubuo habang kumakalat sa buong harang. Nawasak ang hadlang sa loob lamang ng ilang segundo. Sa sandaling bumagsak ang hadlang, ang napakatinding enerhiya ay dumaan sa buong lungsod ng Yaniri, na nilipol ang bawat nabubuhay na nilalang na matatagpuan sa lungsod. Hindi nakita ni James ang anumang bakas ng masamang karma kahit na matapos niyang lipulin ang pagkakaroon ng napakaraming buhay na nilalang. Ito ay nagparamdam sa kanya na mas tiyak na ang lungsod ay isang ilusyon lamang na nilikha ng mahiwagang kaharian. May isang lalaki lamang na buhay at nakatayo sa puntong iyon. Imposible. Mariin na tinitigan ni Halton ang lalaking may hawak ng itim na espada. Nasa huling yugto ka lang ng quasi-acme rank. Walang paraan na mayroon kang kakayahang sirain ang porma sayon. Sino ka ba? Ang aming mga tao ay hindi pa nakarinig ng sinumang tulad mo na may kakayahang gumawa ng ganito. Lumapit ka lang sa akin kung ano ang mayroon ka. Walang intensyon si James na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon sa isang taong nilikha bilang bahagi ng isang ilusyon. Sa kabilang banda, si Halton ay nawalan ng gana na lumaban dahil sa gulat na makita ang nangyari sa lungsod. Hindi mahalaga kung sino ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga tao ng Yaniri Empire. Nag-teleport si Halton at nawala sa paligid. Kailangan kong iulat agad ito kay Master, naisip ni Halton. Si James ay hindi kailanman isa na pipiliing pumatay ng hindi kinakailangan.
Noong una, medyo nabibigatan siya nang malaman niyang kailangan niyang patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa sansinukob na ito para makapasa sa pagsubok. Pagkatapos lamang niyang makumpirma na hindi siya nakakuha ng anumang masamang karma ay nakaramdam siya ng bahagyang kaginhawaan. Gayunpaman, may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Alam niya na ang pagpatay na katatapos lang niyang gawin ay maliit na bahagi lamang ng kailangan niyang gawin sa unang paglilitis. Ang pinakamalaking pag-aalala para sa akin ngayon ay ang Yan'Iri King, isang talento at kilalang magsasaka na ang pangalan ay magdudulot ng takot sa anumang normal na nilalang. Kung hindi dahil sa biglaan at misteryosong pagkawala, ang Yan'Iri King ay walang alinlangan na naabot ang Kylum Acme rank at naging unang tao na gumawa ng post na iyon sa Sky Burial Age, pagtatapos ni James sa loob. Isang lalaking nakamit ang Boundless para sa Quasi at Permanence Acme rank. Pagkatapos, nagpatuloy pa siya upang maabot ang Terra Acme rank. Siya ay dapat na isang natatanging magsasaka. Hinigpitan ni James ang hawak sa hawakan ng espada. Pagkatapos, binuhay niya ang Divine Sense. Sa lalong madaling panahon, nakahanap siya ng isang lugar kung saan makikita niya ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura. Alam ni James na ang aura ay pag-aari ng Haring Yan'Iri. Ibinaling niya ang tingin sa malayong abot tanaw. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-teleport patungo sa direksyon kung saan niya naramdaman ang aura kanina. I'm curious na malaman kung ano ang kaya ng Yan'Iri King. Kung mabibigo akong patayin siya sa pagkakataong ito, kailangan kong mabilis na magsanay at subukang makamit ang mas mataas na ranggo ng paglilinang. Kailangan kong talunin ang tao sa loob ng 30,000 taon. Napaisip si James. Kasabay nito, ang isang binata na tila nasa kalagitnaan ng 20s ay nakaupo sa loob ng isang malaking bulwagan na matatagpuan sa Mount Yan'Iri. Tahimik na nagbabasa ang lalaki ng isang luma at dilaw na libro. Tila labis siyang naiintriga sa mga nilalaman ng libro dahil paminsan-minsan ay humihinto siya at nakasimangot sa tuwing may nakita siyang hindi inaasahang bagay. Kuya, isang magandang babae na nakasuot ng puting damit ang pumasok sa pintuan. Ang ginang ay may matangkad at mapang-akit na figure. Ang kanyang makinis at itim na buhok ay umabot sa kanyang ibabang likod. Ang ginang ay naglabas ng isang aura ng kagandahan at kagandahan. Inilagay ng lalaki ang libro sa malapit na mesa nang makatayo siya. Nawala ang ngiti sa mukha niya nang masalubong niya ang tingin ng ginang. Zella, nandito ka na. Binabasa mo na naman ang librong iyon. Inalis ni Zella Yanes ang tingin sa lumang libro. Medyo kumunat ang noo niya. Brother, kung patuloy mong gagawin ito, ang mga tao sa Yan'Iri Empire ay malapit nang maabot ang kanilang nakamamatay na katapusan. Agad na tumigas ang ekspresyon ng Yan'Iri King. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumingin siya kay Zella at nagtanong, may naramdaman ka ba, Zella? Umiling si Zella. Ito ay napakalabo, at hindi ko maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay. Isang bagay na masasabi ko ng may katiyakan ay ito ay isang bagay na nagbabala. Gayun din, naramdaman ko na ang ating mundo ay naproyekto sa isang kaharian. Ano? Ang mundo natin ay na-project sa isang kaharian. Nalito ang hari ng Yan'Iri sa kanyang mga sinabi. Ma'am, bahagyang tumanggaw si Zella. Narinig mo na ba ang landas ng makalangit na paggising noon? Oo. Ipinaliwanag ni Zella, ang landas ng Heavenly Awakening ay isang kaharian na umiral na bago pa man ang Sky Burial Age. Sa nalalapit na hinaharap, isang cultivator genius mula sa human race ang papasok sa kaharian at makakaranas ng mga pagsubok sa sukdulang antas ng kahirapan. Ang ating mundo ay iniharap sa larangan ng landas ng makalangit na paggising. Kami ang kasalukuyang mga materyales na tutulong sa mga susunod na henerasyon ng mga tao na magbago at umunlad. Kumunat ang noo ng Haring Yan'Iri. Sa teoryang pagsasalita, ang kaharian ay magpapakita lamang ng mga nakaraang bersyon ng ating mundo. Hindi ito dapat magdulot ng anumang pinsala sa atin. Ang mga bagay ay hindi gaanong simple sa oras na ito, patuloy ni Zella, malamang na ang ating mundo ay ganap na project sa kaharian. Ang lumikha ng Path of Heavenly Awakening ay tiyak na kahit papaano ay may kapangyarihang mag-ugnay sa nakaraan at sa hinaharap. Napatingin ang Haring Yan'Iri kay Zella, ang kanyang nakababatang kapatid. Ni minsan ay hindi niya pinagdudahan ang mga salita nito.
Ang hari ng Yaniri ay may napakagandang dahilan para gawin iyon. Si Zayla ay isang propeta. Nararamdaman niya ang malalaking kaganapan bago mangyari ang mga ito. Nakita ng ginang ang hinaharap. May nakita ka pa ba, Zayla? Tanong ng haring Yaniri. Kuya, hindi ko makita ang kinabukasan ng ating bayan. Ang ating mga tao ay dapat na nolipol sa isang punto sa hinaharap. Bukod dito, ang iyong katigasan ng ulo ay malamang na may malaking bahagi sa nangyaring iyon. Naramdaman ko rin na ang lumikha ng Path of Heavenly Awakening ay malamang na ginagamit ang ating mundo para magbahagi ng ilang mga insight sa mga tao mula sa hinaharap. Higit pa rito, nilikha ng lumikha ang sitwasyong ito para ipaunawa sa iyo na dapat kang magbago bago pa maging huli ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang sumikat mula sa langit at papunta sa pangunahing bulwagan. Maya-maya pa, may nakitang lalaki na lumabas mula sa liwanag. Napaluhod siya sa isang tuhod. Guro, isang makapangyarihan at misteryosong lalaki ang lumitaw sa labas ng Yaniri City kanina lang. Nagawa niyang sirain ang formation cast upang protektahan ang lungsod at patayin ang lahat ng mga taong nagtatago sa loob. Halos biglang nagdilim ang mukha ng haring Yaniri. Nagbigay ng nagbabantang aura ang lalaki. Sino iyon? Maya-maya lang ay napalingon si Zayla sa pinto. May kakaibang kislap sa kanyang maningning na mga mata habang siya ay may maikling pangitain sa hinaharap. Nakita niya ang isang lalaking nagmamadaling lumapit sa kanila. Hindi siya lubos na sigurado, ngunit tila ang lalaki ay nilamon ng puting apoy at naglalabas ng puting ningning. Ang lalaki ay may hawak na itim na espada habang siya ay lumitaw sa kanilang mundo. Nandito siya. Natapos na ang pangitain. Gayunpaman, nakatingin pa rin si Zayla sa parehong direksyon. Ngayon lang niya nakita ang unang paglabas ni James sa kanilang mundo. Tama ako. Ang ating mundo ay na-project sa kaharian. Bahagi na tayo ng ilusyon na nilikha bilang pagsubok para sa taong nagmula sa hinaharap. Imposible yan, saway ng Yaniri King, nabasa ko ang tungkol sa lihim na sining ng projection. Kahit na ang isang tao ay gumagamit ng ating mundo upang subukan at sanayin ang mga susunod na henerasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pamamaraang iyon, gagamitin lamang nila ang mga nakaraang bersyon natin. Ang ating mundo ay hindi posibleng na project sa kaharian sa halip, at hindi natin maaaring maramdaman iyon. Kuya, magkaiba tayo. Ikaw at ako ay may itinalagang tadhana. Gayun din, ako ay isang propeta. Hindi nakakagulat na natutuklasan namin ang isang bagay na tulad nito. Patuloy ni Zayla, kapag natapos na ang projection o kapag nakapasa sa pagsubok ang taong iyon, lahat tayo ay makakaalis na sa kaharian na ito. Sa oras na matapos ang lahat ng ito, magkakaroon tayo ng mga alaala na nakilala natin ang taong humahamon. Matapos makinig sa paliwanag ni Zayla, huminga ng malalim ang Yaniri King para pakalmayan ang sarili. Narinig ko ang tungkol sa landas ng makalangit na paggising, at alam ko na maaaring ay activate ng ilang mga challenger ang sukdulang antas ng kahirapan ng kaharian. Nagtataka ako kung anong uri ng taong magsasaka ang nagawang gawin iyon sa pagkakataong ito. Ano ang kailangan niyang gawin sa ating mundo para makapasa sa pagsubok? Kasabay nito, dumating si James sa paanan ng Mount Yaniri. Nilibot na sana niya ang paligid nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na nagmaterialize malapit sa pasukan patungo sa tuktok ng Mount Yaniri. Ang Yaniri King, Zayla, at ilang mga alagad ng Yaniri King ay nakita rin si James. Napakunot ng noo ang hari. Siya yun. Napakahina niya. Ang taong ito ay umabot lamang sa huling yugto ng quasi-acme rank. May bakas ng disappointment sa mga mata ng lalaki. Sino sa inyo ang Yaniri King? Tumingin si James sa grupo at nagtanong. Ako, naramdaman ng Yaniri King ang bahagyang paghila sa kanyang manggas ng sisigot na sana siya. Pagkatapos, mataktikan niyang itinikom ang kanyang bibig. Lumakad ng ilang hakbang si Zayla habang nakatutok ang tingin kay James. Ilang pinong linya ng mga inscription na halos hindi mahahalata ang kumikinang sa kanyang mga mata. She was trying to use her powers to find more information about the man. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang. Binata, saang panahon ka nang galing? Ano ang kondisyon na kailangan mong tuparin para maipasa ang paglilitis? Sinimulan ni Zayla. Nagulat si James nang marinig ang mga tanong niya. Ikaw, alam mo ba kung bakit ako nandito?
Tanong ni James. The Almighty Dragon General Chapter 4328 nagkaroon siya ng kaalaman tungkol sa lihim na sining ng projection pagkatapos na mamaster ang Greater Paths. Sa pamamaraang iyon, maaaring gamitin ng isang magsasaka ang nakaraan ng isang buhay na nilalang upang lumikha ng isang artificial na mundo o kaharian para sa layunin ng pagsasanay. Alam ko rin kung paano gawin iyon. Gayunpaman, ang buhay na nilalang, na ang nakaraan ay hiniram para sa projection, ay hindi dapat maramdaman na nangyayari ito. Gayunpaman, alam ng babaeng ito na narito ako para sa mga pagsubok. Napaisip si James. Sino ka? Matalim na titig si James kay Zella. Si Zella ay mukhang kalmado at composed habang patuloy na pinagmamasdan si James. Hindi siya kinabahan kahit kaunti kahit alam niyang kinabukasan nanggaling si James. She replied in a steady voice, "My name is Zella Yanes. Ang Yaniri King ay ang aking kuya. Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon kung ano ang gawain na kailangan mong gawin upang makapasa sa paglilitis?" Labis na curious si James kung paano nalaman ni Zella ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, nagpasya siyang sabihin sa kanya ang totoo. Ang gawain ko ay patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundong ito sa loob ng 30,000 taon. Kung hindi ko magawa iyon sa loob ng tagal ng panahon, mamamatay ako. Sa loob ng kaharian ng landas ng makalangit na paggising. Binata, natatakot akong hindi mo makumplito ang gawain. Mamamatay ka sa kaharian. Ilang hakbang ang Yaniri King patungo kay James. Hindi ko sinusubukang maliitin ang lalaki. Ang totoo ay masyado lang siyang mahina, naisip ng Haring Yaniri. Well, we'll see about that after I try fighting you. Lumapit ka lang sa akin nang. Ang Yaniri King ay nagkatotoo bago pa man si James ay natapos na magsalita. Hindi man lang nakita ni James kung paano gumalaw ang lalaki nang maramdaman niya ang isang napakalaking aura na papalapit sa kanya sa susunod na sandali. Napakalakas ng enerhiya kaya pinalipad nito si James ng ilang metro pa atras. Boom! Bumagsak si James sa base ng susunod na bundok, na nagdulot ng malaking kaguluhan nang magsimulang gumuho ang napakalaking bundok. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni James na makaalis sa bato at mga durog na bato. Dahan-dahan siyang tumayo. Duguan at gusot ang kalagayan ng lalaki. Sobrang lakas niya. Pinandilatan ni James ang Yaniri King. Ang taong ito ay isang superior na magsasaka. Ang kanyang mga kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa Grand Patriarch ng Angel Race sa pamamagitan ng mga foal. Alam kong malalampasan ko ang lalaking ito kung bibigyan ako ng sapat na oras. Gayunpaman, mayroon lamang akong 30,000 taon ngayon. Kahit na maabot ko ang Permanence Acme rank bago maubos ang oras ko, hindi pa rin ako mapapantayan sa kanya, pagtatapos ni James sa loob. Damn it! Bakit kailangan nilang makabuo ng sukdulang antas ng kahirapan para sa landas ng Heavenly Awakening? Ang gawaing ito ay halos imposible. Bamulong si James sa nagngangalit na mga ngipin. Masyado kang mahina, sabi ng Yaniri King sa mahinang boses. Maaari kitang bigyan ng kritikal na suntok sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga bahagi ng aking aura. Isang hampas lang ang kailangan ko para matapos ka na agad. Ang mga kamay ni James ay nag-ikot sa mga kamao. Na-activate niya ang Ignis sa sandaling iyon. Dahan-daang kumalat at sumanib ang Ignis sa bawat selda sa kanyang katawan. Sa isang iglap, tuluyang nilamon si James ng nagliliyab na puting apoy. Mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas. Nagtaas ng kilay ang hari ng Yaniri. Ramdam niya na lumalakas ang aura at kapangyarihan ni James. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga labi. Kahit na, ganoon pa rin ang sasabihin ko. Kahit na gawin mo iyon, hindi ka pa rin tugma sa akin. Ayla ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar nang walang sinasabi. Sa sandaling iyon, itinaas ng Haring Yaniri ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Isang ripple ng enerhiya ang nabuo sa paligid ng espasyo kung saan nakatayo si James. Naramdaman ni James ang napakalaking enerhiya na umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon sa susunod na sandali. Ang pag-atake ay dumating ng napakabilis na si James ay hindi na nagkaroon ng oras upang umiwas o maiwasan ito. Nagawa pa ng Yaniri King na sirain ang Genesis ni James sa tama na iyon.
Halos biglang lumabas ang Ignas na nakapaloob sa katawan ni James. Bumagsak si James sa lupa, pakiramdam na parang naubos ang lahat ng puwersa ng kanyang buhay sa kanyang katawan. Ang boring. Nawalan ng interes ang hari ng Yaniri. Akala ko kaharap ko ang isang talagang malakas o kahanga-hangang magsasaka. Sa palagay ko ang mga pagsubok na idinisenyo para sa landas ng Heavenly Awakening ay hindi ganoon kahirap, kung tutuusin. Sa tingin ko, madali kong matatapos ang lahat ng mga gawain kung ako ang nakapasok sa kaharian. Tara na, Zella. Sinimulang hilahin ng Haring Yaniri si Zella habang patungo siya sa pasukan sa bundok Yaniri. Sumulyap muli si Zella sa kanyang balikat sa direksyon ni James. Brother, ang lalaking iyon ay pinili na pumasok sa Path of Heavenly Awakening na may pinakamahirap na antas. Maging ang ating mundo ay na-project sa kaharian dahil sa kanya. Dapat may higit pa sa taong naglilinang na iyon, sabi ni Zella. Natapos na ba ang projection? Nasa loob pa ba tayo ng kaharian ngayon? Tanong ng Yaniri King na hindi pa rin niya naiintindihan at nauunawaan tulad ni Zella. Umiling si Zella. Mayroon lamang dalawang paraan upang makaalis tayo sa kaharian na ito. Ano sila? Sagot ni Zella, ang una ay kapag namatay siya sa larangang ito na sinusubukang ipasa ang paglilitis. Ang pangalawang paraan ay kapag nagawa niyang patayin kaming lahat at tapusin ang kanyang gawain. Natural, makakaalis din tayo sa kaharian. Papatayin ko siya ngayon din. Hindi nagustuhan ng Haring Yaniri ang ideya na manatili sa loob ng isang kaharian na idinisenyo upang maging lugar ng pagsasanay ng ilang hindi kilalang magsasaka. Hinawakan siya ni Zella sa braso. Hindi pwede, kuya. Bakit hindi ko kaya? Ang Yaniri King ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang pasensya. Nanatiling tahimik ang mga alagad ng Haring Yaniri habang nakasunod sa likod ng magkapatid na nasa mainit na usapan. Paliwanag ni Zella, nagre-research ka tungkol sa Sky Burial, kuya. Nakita ko na ang hinaharap kung saan ang walang hanggang gabi na Demon Lord ay bumagsak sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang Greater Realms ay nasa ganap na kaguluhan. Walang natira, maliban sa isang sinag ng pag-asa. Nararamdaman ko na ang taong ito ay ang tanglaw ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Baka madaig niya ang Everlasting Night Demon Lord. Dapat tulungan natin siyang makapasa sa paglilitis, matigas na sabi ni Zella. Yung lalaki. Humagalpak ng tawa ang hari ng Yaniri. Nagbibiro ka siguro. Napakaraming orakulo at napakahusay na magsasaka ng Kylem Acme rank na namatay dahil sa Sky Burial noong nakaraan. Paano ito malalampasan ng isang tulad niya? Ang Haring Yaniri ay hindi kumbinsido kahit kaunti. Ayos lang kung hindi ka maniniwala sa akin. Huwag lang pansinin ang lalaki, at hayaan siyang magsanay sa susunod na 30,000 taon. Kahit papaano, anuman ang mangyari sa kanya sa pagtatapos ng kanyang limitasyon sa oras, hindi ito makakaapekto sa amin sa anumang paraan. Sa huli, ang lahat ng ito ay maaaring maging kakaibang panaginip lamang sa atin kapag natapos na ang lahat. Pagkasabi nun ay tumalikod si Zella at nag-teleport sa side ni James. Si James ay nakahiga sa ibabaw ng mga durog na bato. Ang kanyang damit ay nabasa sa sariling dugo. Ang lalaki ay nakatitig sa langit. Biglang bumungad sa kanyang paningin ang isang magandang mukha. Ikan-away ni Zella ang kamay niya. Isang malambot na sinag ng liwanag ang bumungad kay James, at naramdaman niya ang pagbawi ng kanyang katawan sa napakabilis na bilis. Makalipas ang ilang sandali, muling nakatayo si James. Tumingin siya kay Zella. Bakit mo ako niligtas? Alam ng The Almighty Dragon General Chapter 4,330 James kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Alam pa niya kung gaano katagal at kahirap ang aabutin para mahilam niya ang mga pinsalang dulot ng Yaniri King. Gayunpaman, wala pang isang minuto ang inabot ni Zella para tuluyang gumaling si James. Matagal na tinitigan ni James ang maganda at magandang babae. Hindi niya maiwasang ma-curious kung bakit siya tinulungan ni Zella. Nailigtas kita dahil sa tingin ko ay mahalaga ka, tugon ni Zella sa malumanay na boses. Mahalaga ako. Bakas sa mga mata ni James ang pagtataka. Sundan mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang maglakad si Zella patungo sa pasukan ng Mount Yaniri. Sa kabila ng kanyang unang pagkalito, sinundan siya ni James. Narinig mo na ba ang Sky Burial dati? Tanong ni Zella. Ma'am,
Sabi ni James, narinig ko na ito dati. Sabi ni Zella, lahat ng nilalang ay namamatay sa tuwing sasapit sa atin ang Everlasting Night Demon Lord. Sa mahabang kasaysayan ng Greater Realms, ang bawat sibilisasyong umuunlad ay tiyak na magwawakas dahil sa Sky Burial. Ang Sky Burial ay nahahati sa Mega Sky Burial at ang Miniature Sky Burial. Sa panahon ng Miniature Sky Burial, ang mga cultivator lamang na nasa at mas mataas sa isang partikular na cultivation rank ang mapapawi. Ang Mega Sky Burial ay mas malala. Kapag nangyari ito, lahat ay nilalamon ng kadiliman. Ang lahat ng nilalang ay bumalik sa chaos, at ang mundo ay muling magsisimula sa wala. Ipinaliwanag ni Zella ang tungkol sa Sky Burial sa mahinahon at hindi nagmamadaling tono. Kumunot ang noo ni James. Alam ko ang Sky Burial. Sa pagkakaalam ko, may isang pagkakataon na mayroong hindi mabilang na mga magsasaka ng Kylum Acme rank na naninirahan at umuunlad sa mahabang panahon na magkasama. Ito ay isang panahon kung kailan nilikha ang Blithe Omniscience, ang Primal Mantra, at ang Chaos Sacred Art. Gayunpaman, lahat ng mga magsasaka na iyon ay namatay sa isang punto sa parehong oras. Ang isa pang halimbawa ay ang mga tao ng Space Race. Namatay din ang lahat ng kanilang nangungunang magsasaka. Hindi alintana kung paano namatay ang mga taong iyon, tinawag ito ng lahat na Sky Burial, naisip ni James. Ano nga ba ang Mega Sky Burial? Tanong ni James. Sagot ni Zella, sabi ng mga tao, mito ang Mega Sky Burial. Gayunpaman, ito ay tunay na totoo. Kapag nangyari ito, ang Greater Realms ay lalamunan ng kabuoang kadiliman. Ang lahat ng sansinukob ay mauubos at mawawasak. Ang lahat ay titigil sa pag-iral sa puntong iyon at babalik sa chaos kapag nangyari ito. Patuloy niya, nakikita ko ang mga fragment ng hinaharap, at sigurado ako na may Mega Sky Burial na mangyayari sa isang punto sa hinaharap. Hindi ko matiyak kung kailan iyon, ngunit malamang na mangyayari ito kapag dumami na ang mga magsasaka ng Kylum Acme rank sa hinaharap. May paraan ba para pigilan ito? Tanong ni James. Oo naman. Huminto si Zella at tumingin kay James. Kailangang makamit ng isang tao ang Chaos rank. Pagkatapos, magagawa nilang labanan ang kadiliman at madaig ang Mega Sky Burial. Pagkatapos, pinangunahan niya si James habang umaakyat sila sa Mount Yaniri. Ang Mount Yaniri ay isang napaka-natatangi at magandang bundok habang ang espiritual na bundok ay lumulutang sa hangin at may hugis ng isang gasuklay na buwan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang napakagandang manor na matatagpuan sa tuktok ng Mount Yaniri. Zella ang manor at sinabing, batay sa iyong kasalukuyang cultivation rank, hindi mo matatalo si Winton, at wala ka ng mahabang oras. Maaari kang manatili dito sa ngayon at gamitin ang lugar na ito para sa paglilinang. Kung kailangan mo ng anumang tulong, maaari mong sabihin sa akin. Sa pag-iisip ng ranggo ng paglilinang ni Winton, naramdaman ni James ang pagpintig ng kanyang ulo. Paano matatalo at mapapatay ni James si Winton sa loob ng 30,000 taon? Itinulak niya ang pinto at pumasok sa mansyon. Napakalaki ng manor, at maraming Empyrean herbs sa loob. Umupo siya sa isang sitting area at tinignan si Zella na naglalakad. Isinasantabi kung matatalo niya o hindi si Winton, nakita niyang misteryoso ang babaeng nasa harapan niya. Alam pa niyang nasa kaharian siya. Maraming sikreto ang alam ng ginang na hindi niya alam. Interesado siya sa Sky Burial Age. Nabasa ko ang tungkol sa alamat ng Yaniri clan sa mga sinaunang teksto. Nakita rin ni Winton ang mga tala sa kanila. Sa pagkakaalam ko, ang oras na lumitaw ang Yaniri clan sa Greater Realms ay 30,000 panahon pagkatapos ng Sky Burial Age. Samantala, ang Yaniri clan ay umiral lamang sa kasaysayan ng wala pang 10,000 panahon bago nawala. Napatingin si James kay Zella na nakatayo sa gilid at nakasuot ng puting damit. Ang Sky Burial Age ay 30,000 panahon lamang ang lumipas sa iyong panahon. Magkano ang alam mo tungkol sa Sky Burial Age? Napaisip si Zella nang marinig iyon. Maya-maya, dahan-dahan siyang umupo at tumingin kay James sa tapat niya. Marahan niyang sinabi, sa wakas ay nagtatanong ka na ng mga tamang tanong. Mas alam ko ang tungkol sa Sky Burial Age, na 30,000 panahon na ang nakalipas dahil nabuhay ako mula sa panahong iyon.
Nang marinig iyon ni James ay napabuntong hininga siya. Ang panahon kung saan umiral si Master Blythe at ang Chaos Path Master ay malayo sa kanyang kasalukuyang panahon. Ang karamihan sa mga nabubuhay na nilalang dito ay walang alam tungkol sa panahong iyon. Alam lamang nila ang anumang naitala sa mga sinaunang aklat. Pagtingin kay Zella, hinihintay ni James ang sagot niya. Dahan-daang sinabi ni Zella, nangyari ang lahat dahil sa isang contradiction. Sa una, ang contradiction ay maliit, ngunit sa paglipas ng panahon, ang contradiction ay lumago, na nag-aapoy ng isang matinding labanan. Ang bawat powerhouse ng bawat universo sa chaos ay hindi makaiwas sa labanang ito. Sa huli, lahat ay namatay. Bagaman isang contradiction ang sanhi nito, anuman ang dahilan, ito ay inayos ng Chaos Heavenly Path. Kahit na walang mga contradiction, maaaring may mga sama ng loob at iba pang dahilan na magwawakas sa mga powerhouse na ito. Ang mga sinabi ni Zella ay ang alam ni James. Ano ang mga sama ng loob? Hindi maiwasang magtanong ni James. Sagot ni Zella, mahabang kwento. Hindi ko maipaliwanag sa ganoong kaikling panahon. At saka, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng ito ngayon. Ang pag-alam sa mga bagay na ito ay makakaapekto sa iyong paglilinang na puso. Kaya, mas mabuti na hindi mo alam ang tungkol sa kanila. Alam ni James na hindi sasabihin sa kanya ni Zella ang mga bagay na ito. Marahil ito ay para sa kanyang kapakanan. Huminga ng malalim si James. Ang nakaraan ay nakaraan, at ang kasaysayan ay kasaysayan. Bilang isang makapangyarihang tao, dapat siyang tumingin sa unahan at mag-alala tungkol sa hinaharap. Isang cycle bawat 3 beses. Patuloy ni Zella, 30,000 epochs ang unang pagkakataon. Hindi ko alam kung kailan ang pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, alam kong ang kasalukuyang panahon na iyong kinalalagyan ay nakaranas ng pangalawang Sky Burial Age. Ang ikatlong pagkakataon ay maaaring Mega Sky Burial. Kalahati. May kasabihan pa. Ang haba ng buhay ng Chaos Heavenly Path ay maaari lamang sumunod sa oras na ito. Kapag dumating ang ikatlong Sky Burial Age, magtatapos ang habang buhay ng Chaos Heavenly Path. Sa panahong iyon, babalik ang lahat sa kaguluhan, mawawala, at mawawala hanggang sa ang chaos ay magsilang ng bagong Chaos Heavenly Path, universe, at buhay. Tama ang kasabihang ito. Kung mauunawaan sa ganitong paraan, ang cultivation base ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mga universo sa Greater Realms ay magiging mas malakas. Pagkatapos, ang habang buhay ng Chaos Heavenly Path ay magiging mas maikli. Para maprotektahan ang sarili at umiral ng mas mahabang panahon, ang Chaos Heavenly Path ay gagawa ng mga pagsasaayos upang patayin ang grupo ng mga powerhouse na may pinakamatibay na cultivation base. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni James na sumimangot. Ito ba ang katotohanan? Dahil ba sa gusto ng Chaos Heavenly Path na protektahan ang sarili at patagilan ang pag-iral nito, o may mga powerhouses na lampas sa lahat ng cultivation realms na nag-ayos nito? Ang Almighty Dragon General Kabanata 4332 James ay hindi pinag-isipan ang mga komplikadong tanong sa ngayon. Sa kasalukuyan, kailangan niyang mag-isip ng paraan para talunin at patayin si Winton. Ang kapaligiran dito ay elegante na may sapat na espiritual na enerhiya. Ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Sa isang alon ng mga kamay, ilang time inscription ang lumitaw at nagtipon, na bumubuo ng isang time formation. Ang 30,000 taon ay maikli. Lalo na noong naabot na ni James ang ganoong kataas na cultivation rank. Sa bawat oras na magsagawa siya ng closed-door meditation, aabutin ito ng milyon-milyong taon. Kung gusto niyang maunawaan ang mga lihim na sining, kakailanganin niya ng ilang panahon. Ang 30,000 taon ay masyadong maikli. Magkakaroon lang siya ng breakthrough kung gagamitin niya ang time formation. At saka, kahit may breakthrough siya, hindi niya kayang talunin si Winton. Tumingin kay Zella, tinanong niya, anong cultivation rank ang kailangan kong maabot para talunin si Winton? Mabigat ang ekspresyon ni Zella habang sinabi niya, theoretically, kahit na umabot ka sa parehong cultivation rank bilang Winton, hindi mo siya matatalo, pati na lang patayin siya. Si Winton ay may pambihirang potensyal. Naabot niya ang sukdulan para sa bawat ranggo ng paglilinang.
Siya ay walang talo sa parehong ranggo ng paglilinang. Ang kanyang quasi-acme rank at acme rank ay umabot na sa boundless. Dahil sa sinabi niya, na-pressure si James. Simula noong iniligtas mo ako, hindi mo na hinahangad na mamatay ako at umaasa na matatalo ko si Winton, masira ang lihim na ranggo na ito. Dapat may paraan ka para talunin ko si Winton, di ba? Tinitigan ni Zella si James at hindi sumagot. Isang paraan. Wala siyang paraan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ranggo ng paglilinang ni James at ng kay Winton ay masyadong malaki. Kahit na ang mga kayamanan at natatanging pamamaraan ng paglilinang ay hindi maaaring paliitin ang agwat. Nag-flash ang katawan ni James, at nawala siya. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa langit sa labas. Naka-cross legs, umupo siya sa hangin 20 metro sa ibabaw ng lupa. Nasa malalim siyang pag-iisip. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Ngayon, maaari na lang niyang subukang pumasok sa quasi-boundless Supreme Path rank sa pinakamaikling panahon at maabot ang 8th-stage Omniscience Path. Pagkatapos, lumitaw ang isang espesyal na lotus. Ito ay ang Chaos Sacred Lotus, isang kayamanan ng Duz. Kanina pa niya ito nakuha, ngunit hindi niya ito hinigup at nilinang. Ang Chaos Sacred Lotus. Nang makita ang Chaos Sacred Lotus, nagulat si Zella. Ito ay isang espesyal na relic. Naglalaman ito ng kumpletong Chaos Power. Ito ay isang kayamanan sa sinumang nabubuhay na nilalang. Hindi ko ini-expect na may ganoon siyang yaman. Nasa kanya ang Chaos Power. Baka kamag-anak siya ng Doom Race, mahinang bulong ni Zella. Nakatayo sa malayo, tumingin siya kay James. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kaya nitong linangin sa limitadong panahon. Sa isang iglap, pumasok si James sa Omniscience Path at isang puting halo ang lumitaw sa kanyang katawan. Pagtingin sa Chaos Sacred Lotus sa kanyang harapan, ibinuka niya ang kanyang bibig at hinigup iyon. Isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw mula sa Chaos Sacred Lotus. Ang kapangyarihan ay nasisipsip sa kanyang katawan, at nagsimula itong magbigay ng sustansya sa kanyang katawan at mga ugat ng dugo. Ang kanyang katawan at mga ugat ng dugo ay sumisipsip ng kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus na parang baliw, na inaakala na sila ay nagugutom sa mahabang panahon. Gayunpaman, mabilis na napuno ang kanyang katawan. Siya ay isang tao. Ang mga potensyal na tao ay naputol, kaya napakahirap na linangin ang Omniscience Path. Sa kasalukuyan, kailangan ni James na gamitin ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus upang buksan ang potensyal. Ang kanyang potensyal, hinaharap, at landas ng paglilinang ay naputol. Hindi niya maitago ang katotohanan ito kay Zella. Nang maramdaman ni Zella ang lahat ng ito, tila nabigla siya. The Almighty Dragon General Chapter 4333 ang kanyang landas sa paglilinang ay naputol, ngunit maaari niyang linangin ang kanyang Omniscience Path sa antas na ito. Kahanga-hanga siya. Kahit na mayroon siyang Chaos Sacred Lotus, mahihirapan siyang pumasok sa 8th stage. Aaksayahin niya ang kapangyarihan at ang kumpletong Chaos Path ng Chaos Sacred Lotus. Malaking tulong ito sa pag-unawa sa mga landas, ngunit sayang ang pagsipsip nito upang mabuksan ang potensyal ng buhay. Pagtingin kay James sa malayo, biglang may naisip si Zella. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at isang puting liwanag ang lumabas sa kanyang mga palad. Itinaas niya ng mataas ang kanang kamay. Nakaharap ang palad niya kay James. Sa sandaling ito, isang misteryosong pattern ang lumitaw sa kanyang kanang palad. Ang pattern ay nakasisilaw at namumulaklak na puting liwanag. She mumbled a curse na hindi maintindihan ni James. Pagkatapos, naramdaman ni James ang isang mahiwagang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga butas ng kanyang katawan. Sa isang iglap, kumulo ang kanyang dugo. Aktibo ang mga selula sa kanyang katawan. Nararamdaman ni James ang isang malakas na kapangyarihan na lumilitaw sa kanyang dugo, buto, at kalamnan. Sa kanyang dugo, ang potensyal ay inilabas at siya ay naging mas masigla. Ang kanyang cultivation path na naputol ay naibalik sa oras na ito, at ang kanyang potensyal ay patuloy na lumalaki. Hindi maiwasan ni James na mapatingin kay Zella. Namutla ang mukha ni Zella. Malinaw na ibinalik niya ang landas ng paglilinang ni James at binuksan ang kanyang potensyal. Nagbayad siya ng malaking halaga.
Namutla ang mukha ni Zella, at unti-unting naging kulay abo ang itim niyang buhok. Sa kanyang magandang mukha, lumitaw ang mga kulubot. Kahit na may mga wrinkles siya, she looked stunning. Maya-maya, nagdilim ang pattern sa palad niya. Hindi na ito kuminang. Tapos, nawala. Para siyang nawalan ng lakas, bumagsak siya sa lupa. Bago siya makarating sa lupa, sinalo siya ni James. Nang hihinang nahulog siya sa yakap ni James. Inalalayan siya ni James sa malapit na upuan. Anong nangyari? Tanong ni James, bakit ang hina ng aura mo? Anong ginawa mo? Hindi alam ni James kung ano ang ginawa ni Zella para hayaan siyang maibalik ang kanyang cultivation path ng omniscience path. Pagod na pagod si Zella. Nang walang lakas, sinabi niya, ginamit ko ang lahat ng aking kapangyarihan upang maibalik ang iyong landas sa paglilinang at buksan ang iyong potensyal. Pagtingin sa naghihingalong si Zella, walang magawa si James at sinabing, bakit? Hindi naman tayo close sa isa't isa bakit mo ako tinulungan? Ang dami mong ginawa para sa akin. Dahil dyan, tayong dalawa at ang buong Yaniri clan ay mabahira ng karma. Haha. Tumawa si Zella. Alam ko. Gusto kong madumisan ka ng karma ng aking lahi. Naniniwala ako na mayroon kang paraan upang malutas ito. Gusto ni Winton na magsaliksik sa Sky Burial Age at baguhin ang lahat ng mag-isa. Hindi siya magtatagumpay. Sisirain niya lang ang lahi ko. Nakita kong mawawala ang lahi ko balang araw sa malapit na hinaharap. Lahat ng buhay na nilalang ng aking lahi ay makukulong sa isang kaharian ng chaos. Kung gusto mong lutasin ang karma, hanapin kung saan nakulong ang aking lahi at iligtas sila sa hinaharap. Si Zella ay isang propeta. Kahit na hindi niya nilinang ang extrapolation art, nasa kanya ang mga mata ng propeta. Nakikita niya ang hinaharap. Matagal na niyang nakita ang hinaharap ng Yaniri clan. Patuloy din niyang pinapayuhan si Winton na sumuko dahil alam niyang hindi nito matutulungan ang mga buhay na nilalang sa Mega Sky Burial. Matapos malaman ang tungkol sa kinabukasan ng Yaniri clan, nakita niya ang magandang kinabukasan ng walang katapusang panahon. Kahit na hindi niya alam kung ano ang magandang kinabukasan, naramdaman niya na ang lalaki mula sa mga taong nauna sa kanya ay kamag-anak nito. Kaya, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang buksan ang landas ng paglilinang ni James. Sa pagtingin sa maputing buhok na si Zella, naramdaman ni James na mabilis na lumalala ang kanyang buhay. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na life power ang lumabas sa kanyang palad. Gusto niyang pahabain ang buhay ni Zella. Nonetheless, Zella said, huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Pagod lang ako. Kahit wala na ang cultivation base ko, maibabalik ito pagkatapos kong magpahinga. Gayunpaman, nawalan ako ng kakayahang manghula. Hindi ko na makita ang hinaharap. Malaki ang isinakripisyo ng Almighty Dragon General Chapter 4334 na Zella para matulungan si James na simulan muli ang kanyang cultivation path. Hindi lamang niya inubos ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit nawala rin ang kanyang kakayahan sa propecia. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil umaasa siyang magkakaroon ng kinabukasan ang Yaniri clan. Nais din ni Zella na mahanap ni James ang nakulong na Yaniri clan sa hinaharap at mailigtas sila. Hindi inaasahan ni James na ang kanyang karanasan sa Path of Heavenly Awakening ay may kinalaman sa Yaniri clan at mabahiran ng karma. Inalis niya ang life power sa kanyang palad. Sumandal si Zella sa upuan at sinabing, pwede mo akong baliwalain at ikaw na lang mag-isa. Kailangan ko lang magpahinga mag-isa. Salamat. Si James ay taos-pusong nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Pagkatapos, lumitaw siya 100 metro ang layo. Nakaupo habang nakakrus ang kanyang mga paa sa 20 kakaibang metro sa ibabaw ng lupa, tumingin siya sa loob ng kanyang katawan. Puno ito ng sigla. Habang isinaaktibo niya ang omniscience path, nagsimulang kumulo ang kanyang mapayapang dugo. Sa kanyang mga ugat, malakas na kapangyarihan ang patuloy na umuusbong. Pinuno ng kapangyarihan ang kanyang mga paa at buto. Nag-improve din ang aura niya. Noong nakaraan, kailangan niya ng mga elixir upang madagdagan ang kanyang omniscience path. Gayunpaman, ang kanyang potensyal ay hindi limitado. Patuloy na lumalabas ang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ginawa niya ang kapangyarihan sa kanyang aura at pisikal na kapangyarihan. Pumasok siya sa estado ng paglilinang.
Upang mas mabilis na linangin, hinihigop pa rin niya ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus. Sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus at ang kanyang walang limitasyong potensyal, mabilis na tumaas ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Sa sandaling ito, mas lalong kumikinang ang puting halo sa kanyang katawan. Nabuksan din ang ilang mahahalagang acupoint sa kanyang katawan. Ang isang kakaibang kapangyarihan ay patuloy na umuusbong sa mga acupoint. Unti-unti, ang bawat cell sa kanyang katawan ay parang isang misteryosong portal. Sa mga portal, mayroong purong kapangyarihan. Ito ang lahat ng kanyang potensyal. Binuksan niya ang kanyang potensyal at inilabas ang kanyang lakas. Nag-improve ang aura niya. Lalong kumikinang ang puting halo sa kanyang katawan, at lumakas ang kanyang aura. Boom! Biglang may tumunog na pagsabog mula sa loob ng kanyang katawan. Kasunod ng pagsabog, ang kanyang aura at pisikal na kapangyarihan ay bumuti ng husto. Nagkaroon siya ng breakthrough. Pagkatapos ng labis na pagsisikap, sa wakas ay nakapasok si James sa 8th stage Omniscience Path. Huff! Huminga siya ng malalim at iniligpit ang Chaos Sacred Lotus. Ang mga nakabukas na portal sa kanyang katawan ay dahan-daang nagsanib, at ang mga acupoint ay tumigil sa pag-iniksyon ng enerhiya. Paglapag sa lupa, pinatatag ni James ang kanyang sarili ng mahinahon. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, naramdaman niya ang malakas na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng pagmamalaki. Kahit na pumasok ka sa 8th stage Omniscience Path, hindi ka katugma ni Winton. Isang matamis na boses ang narinig. Napatingin si James sa direksyon ng boses. Dahan-daang lumapit si Zella. Pagkatapos niyang magpahinga, muling namula ang kanyang mukha, at nawala ang kanyang puting buhok. Bumalik na sa orihinal nitong kulay ang buhok niya. Kaya lang walang kapangyarihan sa katawan niya. Hindi na maibabalik ang kapangyarihang nawala sa kanya. Kaya lang niyang magtanim muli. Kinailangan ni Zella na mag-cultivate ng mahabang panahon para maabot ang Acme rank. Kailangan mong maabot ang 9th stage Omniscience Path para magkaroon ng pagkakataong manalo laban kay Winton. Chapter 4335 Zella ay nagpakita kay James. Nawala ang ngiti sa mukha ni James, at naging seryoso siya. Ano pa ang maaari kong gawin upang mapabuti ang aking kapangyarihan sa maikling panahon? Tumingin si James kay Zella at nagtanong. Umiling si Zella. Ang paglilinang ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang. Ang isa ay hindi makalusot ng tuloy-tuloy sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi mo kailangang mabalisa. May oras pa. Ngayon, kailangan mo lang subukang makapasok sa Quasi-Boundless Supreme Path rank, sabi ni Zella. Kung hindi makapasok si James sa Quasi-Boundless Supreme Path rank, kahit na pumasok siya sa Permanence Acme rank at Terra Acme rank, hindi siya ang kakampi ni Winton. Upang talunin si Winton, kailangan ni James na makapasok sa Boundless sa Quasi-Acme rank at sa Permanence Acme rank. Pagkatapos, kailangan niyang pumasok sa Terra Acme rank para magkaroon ng pagkakataon na talunin at mapatay pa si Winton. Bagamat nagkaroon ng tagumpay si James sa Omniscience Path, hindi siya natuwa. Kung siya ay nabigo, siya ay mamamatay sa lihim na yugto. The Boundless. Maaabot ko ba ang Boundless sa natitirang oras? Walang tiwala si James at nagdududa sa sarili. Naramdaman niya ang oras. 3 taon lang ang inabot niya sa labas ng kaharian para magkaroon ng tagumpay sa Omniscience Path. Naiintindihan mo ba ang Boundless? Napatingin si James kay Zella. Tumango si Zella at sinabing, I think I do. Kahit na hindi mataas ang aking cultivation rank, pumasok si Winton sa Boundless sa ilalim ng aking gabay. Tanong ni James, so, ano ang dapat kong gawin ngayon para makapasok sa Boundless? Sagot ni Zella, kailangan mo munang maunawaan ang landas para maramdaman ang Permanence Acme rank. Sige. Walang pag-aalinlangan, umupo muli si James na naka-cross-leg sa gitna ng hangin. Muli niyang tinawag ang Chaos Sacred Lotus at tiningnan ito sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang kanyang Divine Sense ay pumasok sa Chaos Sacred Lotus. Sa Chaos Sacred Lotus, naramdaman niya ang kumpletong Chaos Power. Ang Chaos Power ay nabuo ng Greater Paths. Gayunpaman, kahit na nilinang ng isang tao ang kumpletong Greater Paths, nang walang espesyal na diskarte sa paglilinang, maaaring hindi mabuo ng isa ang Chaos Power.
Hindi kita magagabayan dito. At saka, nalinang mo na ang Chaos Power. Hindi mo kailangan ng gabay ko. Ang Chaos Sacred Lotus ay Mazeland. Ang bawat talulot ay naglalaman ng ibang landas. Maaari kang pumili ng isang landas upang maunawaan. Ang mga petals ay naglalaman ng proseso ng pagbabawas ng Acme rank. Kung malakas ang iyong pangunawa, mabilis mong mauunawaan ang totoong Acme rank. Boses ni Zella ang nagsalita sa tabi ni James. Pumasok si James Divine Sense sa Chaos Sacred Lotus. Sa sandaling ito, tila siya ay lumitaw sa chaos. Sa malawak na chaotic void, biglang lumitaw ang isang liwanag. Ang liwanag ay patuloy na lumaki, na bumubuo ng greater paths. Ang kapangyarihan ng greater paths ay patuloy na hinuhusgahan at nabuo ang isang macrocosm power sa huli. Matapos matukoy ang 9th rank macrocosm power, ang mga landas ay nagsimulang mag-mutate ng kakaiba. Pagkatapos, nagsilang ito ng isang Acme power. Matapos ipanganak ang Acme rank, ang lahat ng mga landas sa ilalim ng mahiwagang kapangyarihan ay nagsimulang magsanib at bumuo ng kakaibang lotus. Sa katahimikan, hinubad ni James ang mga landas at proseso ng pagbabago. Sa isip niya, patuloy na kumikislap ang eksena ng 9th rank macrocosm power na naging Acme rank. Habang naiintindihan ng mga landas, sinisipsip din niya ang kapangyarihan ng Chaos Sacred Lotus upang mapataas ang kanyang path energy. Upang makapasok sa Acme rank, hindi lamang niya kailangan na lubos na maunawaan ang mga landas, ngunit kailangan din niyang pagbutihin ang kanyang kapangyarihan. Sa proseso ng pag-unawa sa mga landas, mas naiintindihan niya, magiging mas malakas ang kanyang mga landas. Habang dinadagdagan ang kanyang path energy, naiintindihan din niya ang mga landas. Parehong na-link. Ang pagbabawas sa Acme rank ay masyadong misteryoso at malalim. Maging si James ay hindi ito maintindihan sa maikling panahon. Sa huli, ginamit niya ang primal mantra. Sinimulan niyang hatiin ang mga landas sa Chaos Sacred Lotus ng paisa-isa sa pinaka-primitive na mga landas at inscription. Sinimulan ni James na gamitin ang kanyang sariling paraan upang matukoy ang mga pagbabago sa mga landas. Habang nakikita ng dedusang ang mga pagbabago sa mga landas ng Chaos Sacred Lotus, maaari din niyang suriin kung nagdededus siya o hindi sa tamang paraan. Chapter 4336 si James ay unang sinira ang Karma Path dahil ito ang pinakamahiwagang landas. Kung naiintindihan niya kung paano pumasok sa Acme rank gamit ang Karma Path, madali niyang makapasok sa Acme rank sa ibang mga path. Ang mga primitive na panuntunan at inscription ng Karma Path ay lumitaw sa paligid niya. Ang mga tuntunin at inscription na ito ay patuloy na nagbabago mula sa simple hanggang sa komplikado. Sa huli, isang kumpletong Karma Path at 9th rank Karma Power ang nabuo, na nalampasan ang 9th rank Macrocosm Power at nagdedos ng Quasi-Acme Power. Gayunpaman, naabot niya ang dulo ng pag-unawa at pagbabawas ng Karma Path. Gaano man siya magdedus, hindi niya madedus ang totoong Acme Power. Nagpasya siyang sumuko pansamantala at nagsimulang tukuyin ang 5 dakilang daan. Ang 5 dakilang daan ay hinihinuha sa parehong oras. Sila ay naging kumpletong mga landas mula sa mga primitive na inscription at panuntunan. Ang pagtatapos ng 5 Great Paths ay ang Quasi-Acme rank din. Halos maabot niya ang Acme rank, ngunit hindi niya magawa ang huling hakbang. Huminto siya sa paghihinuha sa 5 dakilang daan at nagsimulang maghinuha ng iba pang mga landas. Ang mga kumpletong landas ay patuloy na lumitaw sa paligid niya. Mula sa simula ng Karma Path hanggang sa 5 dakilang landas hanggang sa Greater Path. Sa oras na ito, napapalibutan siya ng Greater Paths. Ang kumpletong Greater Paths ay umiikot sa kanyang katawan. Nagmukha siyang misteryoso. Mula sa malayo, tinitigan ni Zella si James at sinabi sa mahinang boses, "I didn't expect him to comprehend the primitive mental fortitude." Maaari niyang gawing primitive na panuntunan ang mga landas at simulan ang pagbabawas mula sa mga panuntunan at sigil fragment, simula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikado. Gaya ng inaasahan sa supernatural signature skill. Nakakamangha. Bagamat hindi pa nabasa ni Zella ang primal mantra, alam niya na magagawa ni James ang kumpletong mga landas sa pinakasimpleng mga patakaran at inscription at nagsimulang magdedus mula sa mga ito dahil naiintindihan niya ang primal mantra.
Isang hakbang na lang ang kailangan niya, at ang hakbang na ito ay pinakamahalaga. Kahit na ito ay mukhang simple, ito ay lubhang mahirap para sa hindi mabilang na mga magsasaka. Sa katunayan, maraming mga magsasaka ang hindi magawa ang hakbang na ito. Gayunpaman, kung maiintindihan ito ng isang tao, maaaring gawin ang hakbang na ito kaagad, mahinang bulong ni Zella. Ang paraan ni James sa pag-unawa sa landas ay perpekto na. Hindi na niya ito matulungan. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Napapaligiran si James ng greater paths. Ang kumpletong greater paths ay umiikot sa kanyang katawan. Maraming mahiwaga at komplikadong mga alituntunin sa paligid niya ang bumuo ng mga landas. Sa kanyang isip, ang greater paths ay nagtipon din at patuloy na nagbabago. Ang mga pagbabago ay nasa Chaos Sacred Lotus. Ang mga ito ay mga pagbabago mula sa quasi-acme rank na nagiging tunay na acme rank. Napakaraming pagbabago, at mabilis silang nagbabago. Ang eksena ay lubhang kakaiba. Gusto niyang mahuli ang mga pagbabago, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya ito mahuli. Kahit na minsang panoorin ang mga ito, nakakalimutan niya ang mga ito at hindi na niya maalala. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nakuha ni James ang liwanag at malinaw na naalala ang mga pagbabago sa Chaos Sacred Lotus. Pagkatapos, ginamit niya ang greater path sa paligid ng kanyang katawan at nagsimulang magdedos. Ang kapangyarihan ng greater paths ay nasa quasi-acme rank, ngunit sa oras na ito, ang greater paths ay umabot sa acme rank. Pwede ka nang tumigil. Sa di kalayuan, tumawag si Zella para pigilan si James na intindihin pa ang mga dinadaanan. Kung hindi siya nito pipigilan at hahayaan siyang magpatuloy sa pag-unawa sa mga landas, papasok siya sa permanence acme rank at mawawala ang kanyang quasi-boundless rank. Nang sumigaw si Zella, dumagundong ang boses niya sa tabi ng tenga ni James. Mabilis na nawala ang eksena sa isip ni James. Huminto siya sa pagdedos ng mga landas. Kaagad, nawala din ang greater path sa paligid niya. Inalis niya ang kanyang aura at bumaba mula sa langit, panay ang paglipag sa lupa. Lumakad si Zella ng may kasiyahan. She complimented, "Not bad." Ang primal mantra ay kakaiba. Kung hindi dahil sa primal mantra, baka matagalan ka bago malaman ang acme power. Huminga ng malalim si James. Sa wakas ay naintindihan ko na kung paano ay deduce ang acme rank. Ngayon, hanggat gusto ko, maaari akong pumasok sa permanence acme rank anumang oras at makabisado ang totoong acme power. Sa kabilang banda, sinabi ni Zella, kung pumasok ka sa permanence acme rank sa ganitong paraan, hindi mo matatalo si Winton. Chapter 4337 Zella. Kalimutan. Natarante si James. Bahagyang tumango si Zella at sinabing, "Yeah. Kalimutan. Kalimutan kung paano ka nakapasok sa acme rank. Kung magagawa mo iyon, pagkatapos ay pumasok ka na sa boundless." Gayunpaman, napakahirap gawin ito. Sa proseso ng pagkalimot, kailangan mong pataasin ang iyong path energy. Kapag ang iyong path energy ay umabot sa sukdulan, hindi ka mapapabuti kung hindi ka pumasok sa permanence acme rank. Supilan, pagtagumpayan, at pagbutihin ang iyong path energy ng walang hanggan. Habang nag-improve ka, makakalimutan mo. Alam ni James ang lahat ng ito. Naiintindihan kasi niya ang boundless noon. Kahit na ito ay tila simple, ito ay lubhang mahirap na isagawa ito. Masasabing imposible. Bakit hindi mo subukan? Napatingin si Zella kay James na may malabong ngiti. Sige. Gusto rin ni James na subukan ito. Gusto niyang makita kung mapapabuti pa niya ang kanyang path energy pagkatapos na maabot ang sukdulan, sa ilalim ng sitwasyon na walang tagumpay. Sabay upo niya sa gitna ng hangin na naka-cross legs. Pinaandar niya ang mga landas at naabot ang sukdulan. Dumaloy ang quasi-acme power sa kanyang katawan, pinupuno ang kanyang buong katawan at mga paa. Sinipsip niya ang enerhiya ng langit at lupa upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring tumaas sa lahat. Upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, maaari lamang siyang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay at makapasok sa permanence acme rank. Hindi ko kaya. Matapos subukan, walang magawang tumingin si James kay Zella. Nagmamadali ka. Huwag magmadali. Huminahon ka.
Clear your mind and enter an empty state, paalala ni Zella. Unti-unting pinakalma ni James ang magulo niyang puso. Itinapon niya ang mga nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan at kumalma, pumasok sa isang walang laman na estado. Subukan mong i-activate ang isang landas. Isang matamis na boses ang narinig. Parang tumutunog ito sa kanyang tenga, ngunit kasabay nito ay parang galing sa kanyang isipan. In-activate ni James ang space path at naabot ang sukdulan ng quasi-acme rank. Ipagpatuloy ang pag-activate nito ng walang pambihirang tagumpay. Tingnan natin kung hanggang saan mo ito maa-activate. Sinunod ni James ang sinabi ng boses. Ang space path ay umabot sa sukdulan. Isang malakas na space power ang nakapaloob sa kanyang katawan, ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman niya ang hindi makontrol na space power na nagbabago. Papasok na sana ang kapangyarihan sa Acme rank. Pigilan mo. Huwag magkaroon ng breakthrough. Ipagpatuloy ang pag-activate nito. Panay ang pagsasalita ng boses ni Zella. Sisipin ang enerhiya ng langit at lupa. Ipagpatuloy ang pagpapahusay ng space power sa iyong katawan. Ang walang hanggan ay nangangahulugang nagpapatuloy ng walang hanggan. Upang maabot ang walang hanggan, kailangan mong magkaroon ng walang hanggan na katatagan ng isip. Buksan mo ang iyong mental na katatagan. Sa ilalim ng gabay ni Zella, na-activate ni James ang space power sa sukdulan. Sa sandaling ito, naramdaman niyang halos hindi na niya mapigilan ang space path. Kung magpapatuloy siya, magkakaroon siya ng isang pambihirang tagumpay. Ang tanda ng pagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay ay nagdulot ng isang makalangit na kapigatian. Sa kalangitan, lumitaw ang kakaibang tribulation clouds. Tumangala si Zella sa tribulation cloud sa langit at kumunat ang noo. Logically speaking, dapat tumigil si James at manirahan sa cultivation rank na ito sandali. Gayunpaman, alam ni Zella na walang oras si James para tumira. Kailangan niyang makapasok sa quasi-boundless rank sa lalong madaling panahon. Alam ni Zella ang sitwasyon at suliranin ni James ngayon. Wala nang oras si James para tumira. Simulan ang susunod na landas. Boses ni Zella ang umalingaw sa kanyang tenga at isipan. Sinusubukan ni James ang kanyang makakaya upang sugpuin ang space path. Nang marinig ang boses ni Zella, huminga siya ng malalim at pilit na pinaandar ang ibang daanan. Sa pagkakataong ito, inactivate niya ang life path. Pinaandar niya ang life path sa sukdulan. Ito ay sapat na mahirap upang sugpuin ang isang landas mula sa pagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay. Ngayon, kailangan niyang sugpuin ang dalawang landas. Sa isang iglap, tumulo ang malalaking patak ng pawis mula sa kanyang noo. Naging distort ang mukha niya. Mula sa malayo, napagmasdan ni Zella si James na pinipigilan ang sukdulan. Tinawag niya ito upang ipagpatuloy ang pag-activate ng mga landas. Kasabay nito, kailangan niyang pilitin na sugpuin ang mga landas upang maiwasan ang pagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay. Ang mga ito ay magkasalungat. I-activate ang ikatlong landas, patuloy ni Zella. Nagpatuloy si James sa pag-activate ng isang landas. Sa pagkakataong ito, inactivate niya ang death path. Sa oras na ito, na-activate na niya ang tatlong landas. Lahat ng tatlong landas ay umabot sa sukdulan, ngunit hindi siya tumigil sa pag-activate ng mga ito. Kapigatian na puno ng ulap ang kalangitan. Sa tribulation clouds, ang mga kidlat na kapigatian ng Acme rank ay patuloy na kumikislap. Pagkatapos, ang mga kidlat na kapigatian ay tumama. Gayunpaman, masyadong malakas ang aura ni James. Ang aura ay bumuo ng isang hindi nakikitang baluti, na lumalaban sa heavenly tribulation. Bago pa maabot ng kidlat ang kanyang katawan, nawala na ang mga ito. Sa sandaling ito, isang lalaki ang nakatayo sa labas ng Apex Main Hall ng Mount Yaniri. Siya si Winton, ang patriarch ng Yaniri clan, kapatid ni Zella. Nakatitig sa langit, pinagmasdan niya ang mga nag-iilaw na kapigatian at naramdaman ang manner na si James ay nagsasagawa ng closed-door meditation. Hindi niya maiwasang mapangiti habang sinasabi, "Hindi ako makapaniwala na tinutulungan ng kapatid ko ang isang tao para makapasok sa boundless. Paano kung makapasok siya sa quasi-boundless rank? Kaya ko siyang patayin sa isang galaw." Tiwala si Winton. Tungkol naman kay Zella na isinakripisyo ang kanyang kakayahang muling buksan ang landas ng paglilinang ng isang tao,
wala siyang pakialam at ayaw niyang abalahin. Dahil kahit anong gawin ng kapatid niya, may mga dahilan siya para gawin iyon. Pinaganya ni James ang tatlong landas. Magpatuloy sa pag-activate sa susunod na landas. I-activate ang isa pang landas. Dahan-dahan, na-activate na ni James ang 6 na path, kabilang ang Karma Path at ang 5 Great Paths. Habang ina-activate ang 6 na landas ng sabay-sabay, kailangan din niyang sugpuin ang mga ito. Isa itong malaking hamon para sa kanya. Medyo nawalan siya ng lakas. Subukan mong maingat na sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa. Ang enerhiya ng mga paghihirap sa pag-iilaw ay ang pinakadalisay. Kung kaya mong i-absorb, then absorb it. Kung hindi mo kaya, kalimutan mo na. Patuloy na paalala ni Zella kay James. Ginawa ni James ang sinabi niya, sinubukan niyang sumipsip ng enerhiya. Sa sandaling hinihigop niya ito, ang kanyang mga landas ay naging marahas. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang kapangyarihan at katawan. Gayunpaman, pilit niyang hinihigop ang enerhiya. Hindi man siya masyadong naabsorb niya ang ilan. Bagamat nawala si Zella sa kanyang cultivation base, nararamdaman pa rin niya ang lahat ng nangyari kay James. Naramdaman niya na si James ay nakakuha ng kaunting lakas ng heavenly tribulation. Hindi niya maiwasang mapangiti. Nasiyahan siya kay James. Kailangan mong tandaan na kahit anong mangyari, hindi ka magkakaroon ng breakthrough. Hindi ka maaaring sumuko sa pag-activate ng path energy. Labanan mo. Gamitin ang iyong pag-iisip upang labanan, ang iyong lakas ng loob upang sugpuin, at ang iyong puso upang makuha ang lakas ng heavenly tribulation. Dahan-daang nagsalita si Zella. Gayunpaman, nang marinig siya ni James na magsalita, siya ay nagsasalita sa normal na bilis. Habang si James ay nasa ilalim ng matinding presyon, ang kanyang kamalayan ay malabo. Alam din ito ni Zella. Magiging maayos na si James pagkatapos niyang maranasan ito. Upang makapasok sa Boundless mula sa tuktok ng quasi-acme rank, kailangan ng iba pang mga nilalang ng maraming taon. Maaaring kailanganin nila ang milyon-milyong panahon o higit pa para maabot ang Boundless. Walang ganoong oras si James. Kailangan niya si James para tapusin ang landas na kailangan ng iba pang mga buhay na nilalang na hindi mabilang na taon upang makumplito sa maikling panahon. I-activate ang isa pang landas. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Zella sa kanyang tenga. Si James ay nag-activate muli ng isang landas. Ituloy mo. Huwag kang titigil. Supilan ang mga landas. Huwag magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Kung nabigo kang sugpuin ang mga landas at magkaroon ng isang pambihirang tagumpay, ang lahat ng aming mga pagsisikap ay mauubos. Sa sandaling magkaroon ka ng isang pambihirang tagumpay, kahit na mayroon kang oras, hindi mo magagawang talunin si Winton. Hindi ka makakaalis sa landas ng makalangit na paggising ng buhay. Ang lakas ng loob ay walang hanggan. Ang mga pag-iisip ay hindi magagapi. Point 1. Gamitin ang iyong pag-iisip para lumaban, ang iyong lakas ng loob na supuin, at ang iyong puso na sumipsip ng lakas ng heavenly tribulation. I-activate muli. Dumadaan ang oras. Para kay James, bawat minuto ay pagpapahirap. Sa patnubay ni Zella, ipinagpatuloy niya ang pag-activate ng mga bagong landas. Ngayon, na-activate na niya ang greater paths. Mabilis na nauubos ang kanyang soul power. Kailangan niyang sumipsip ng enerhiya para mabawi ang naubos na soul power sa pamamagitan ng multitasking. Maaari niyang i-activate ang greater paths at sugpuin ang mga ito, ngunit kung gusto niyang makuha ang enerhiya ng heavenly tribulation, magiging mahirap ito. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, dahan-dahan niyang hinihigop ang enerhiya. Sa bawat oras na hinihigop niya ang enerhiya ay nangangahulugang tinatahak niya ang mga landas na kailangan ng iba pang mga nilalang na hindi mabilang na taon upang makumplito. Pagsamahin ang mga ito at bumuo ng Chaos Path. Nararamdaman ni Zella na naabot na ni James ang kanyang limitasyon. Gusto niyang pindutin muli ang huli. Inutusan niya siya na pagsamahin ang Greater Paths at bumuo ng Chaos Path. Ginawa ni James ang itinuro. Matapos niyang mabuo ang Chaos Path, hindi nawala ang kanyang pressure. Sa halip, nadagdagan ito. Ito ay dahil ang Chaos Path ay nalampasan ang lahat. Ang pagsugpo sa Chaos Path at the Greater Path sa parehong oras ay napakahirap. Nakakatakot na Chaos Power.
Naramdaman ni Zella ang malakas na chaos power ni James, hindi napigilan ni Zella na matigilan. Ipagpatuloy ang pag-activate ng mga landas. Huwag kang huminto. Kailangan mong sugpuin sila. Kung kaya mong sumipsip ng enerhiya, subukan ang lahat para makuha ang enerhiya ng Heavenly Tribulation. Sinubukan ni James ang kanyang makakaya upang sugpuin ang mga landas at sumipsip ng enerhiya. Ang Heavenly Tribulation ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas. Ang enerhiya ay pino at naging chaos power. Ang kanyang chaos power ay bumuti. Kung mas bumuti ito, mas mahirap itong sugpuin. Puno ng pawis ang kanyang katawan. May pamatak pang ang dugo mula sa kanyang noo. Gayunpaman, sumunod siya sa pagsugpo sa mga landas sa kanyang malakas na paghahangad. Sa pagbuo ng oras, lumilipas ang oras. Unti-unting bumubuti ang chaos power ni James. Kalimutan. Paulit-ulit na boses ni Zella. Ang kailangan mong gawin ngayon ay kalimutan kung paano pumasok sa Acme rank. Kalimutan ang pagbabawas ng mga landas at papasok ka sa walang hanggan. Paano ko ito makakalimutan? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Gusto niyang pilitin na putulin ang kanyang pangunawa sa Acme rank, ngunit hindi niya magawa. Hinihiling kong kalimutan mo na. Hindi ko hiniling sa iyo na putulin ang iyong cultivation base. Kung puputulan mo ito, bababa ang iyong cultivation rank. Huwag kang gumawa ng kahit ano, at huwag mag-isip ng anuman. Tapos, natural na makalimot ka, paalala ni Zella. Masyadong na-pressure si James. Gayunpaman, unti-unti siyang kumalma nang ipaalala ni Zella. Naging walang laman ang kanyang isip. Sa kanyang isip na walang laman, naramdaman niyang wala na siya sa matinding pressure. Naramdaman din niya na hindi na mahirap sugpuin ang cultivation rank. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Tila lumipas ang mga segundo, ngunit sa parehong oras, tila hindi mabilang na mga taon ang lumipas. Sa kalangitan, mayroon pa ring tribulation clouds. Naka-cross legs pa rin si James sa langit. Malakas ang kanyang aura at kapangyarihan. Tumataas pa rin ang chaos power niya. Sa sandaling ito, nakalimutan na niya. Nakalimutan na niya kung paano magkaroon ng breakthrough at pumasok sa Acme path. Sa teorya, kung hindi siya pumasok sa Acme rank, hindi niya mapataas ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang chaos power ay tumataas ngayon. Nakapasok ka sa quasi-boundless rank. Si Zella na kanina pa nakatayo ay hindi napigil ang mapaupo. Itinaas niya ang kanyang kamay para panasan ang pawis sa kanyang noo. Natatakot siyang hindi makatagal si James. Kaya, nasiyahan siya sa kanyang pagganap. Napatigil si James. Sa labas na kaharian, 3,000 taon lamang ang lumipas ay ginamit ni James ang 3,000 taon upang tapusin ang landas na hindi maaaring tapusin ng ibang mga nilalang kahit na matapos ang 30,000 panahon. Inalis ni James ang aura niya. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit at panay ang paglipag sa lupa bago naglakad patungo kay Zella. Napatingin siya kay Zella na pawis na pawis. Nagpasalamat siya sa kanya. Kung hindi dahil sa patnubay ni Zella, hindi siya makakapasok sa Boundless sa ganoong kaikling panahon. Zella, salamat. Tumayo si Zella. With an appreciative smile, she said, malakas ka. 3,000 taon na lamang ang lumipas sa labas, ngunit narating mo na ang dulo ng landas na kailangan ng iba pang mga nilalang na kailangan ng libo-libong panahon upang makumplito. Gamit ang aking 8th rank of Omniscience Path at ang aking quasi-boundless rank Acme Path, sa tingin mo kaya kung talunin si Winton? Tanong ni James. Umiling si Zella at sumagot, hindi. Masyadong malaki ang gap. Sa kasalukuyan mong kakayahan, mapapapatay ka ni Winton sa isang suntok. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Mas malakas siya kaysa dati. Kung hindi niya kayang patayin si Winton pagkatapos ng lahat ng ito, nangangahulugan ba iyon na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa loob ng 30,000 taon? So, ano ang dapat kong gawin? Seryoso ang ekspresyon ni James. Kung hindi niya mapatay si Winton, hindi niya magagawang patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa ilusyong ito. Kung hindi niya papatayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang dito, mamamatay siya kapag natapos na ang oras. Sa malumanay na boses, sinabi ni Zella, kung mayroon kang sapat na oras,
siguradong matatalo at mapapatay mo si Winton. Gayunpaman, wala kang ganoong karaming oras. Ngayon, hindi ko alam kung paano ka tutulungan na umalis sa kaharian na ito. Maaari mo bang hilingin kay Winton na huwag lumaban at hayaan akong patayin siya? Nag-isip si James ng ibang paraan. Umiling si Zella. Hindi uubra. Hindi maniniwala si Winton sa sinabi ko. Hindi siya maniniwalang ilusyon lamang iyon. Sa tingin niya ay totoo. Ang paggawa nito ay katumbas ng pagpapasuko sa kanya ng kanyang buhay. Hindi papayag dito si Winton. Walang magawa, umupo si James. Kung hindi magagawa ang lahat, ano ang dapat niyang gawin? Kumalma ka. May oras pa. Naaaliw na sabi ni Zella, siguro pagod ka sa pagpasok sa Boundless. Dapat kang magpahinga. Gumawa ng ilang aktibidad sa Mount Yaniri. Kung naiinip ka, bababa ka ng bundok at maglakad-lakad. Hahanapin ko si Winton at pag-usapan ang bagay na ito sa kanya. Pagkatapos magsalita, tumayo si Zella at umalis. Binabantayan ni Winton ang bawat kilos ni James. Ang pagpasok ni James sa quasi-boundless rank sa napakaikling panahon ay wala sa kanyang inaasahan. Humarap si Zella kay Winton, pero hindi siya nagulat. Winton. Magalang na tinawag ni Zella si Winton. Zella, sulit ba yung ginagawa mo? Sumuko ka sa cultivation base mo para sa isang tao sa human race at sinira mo pa ang kakayahan mong propeta, sabi ni Winton na nakakunot ang noo. Sagot ni Zella, sulit naman. Inililigtas ko ang buong Yaniri clan. Kumusta ang kapalaran ng aming angkan? Tanong ni Winton. Nawala ang aming angkan isang gabi at lumitaw sa isang lugar sa Chaos. Ang angkan ay matatakpan at hindi na makikita ang mundo hanggat hindi natatapos ang buhay ng Chaos Path, sagot ni Zella. Hindi ako naniniwala sa iyo. Desidido si Winton sa sinabi niyang, gusto kong baguhin ang tadhana. Hindi ako naniniwala na hindi ko mababago ang kapalaran ng aming angkan. Kahit na ikaw ay isang propeta at nakikita ang hinaharap, hanggat ang isa ay sapat na malakas, mababago ng isa ang hinaharap. Ang tinaguriang kinabukasan ay isang larawan lamang na pinaplano ayon sa kasalukuyang pinagdaanan. Hindi ito ang tunay na hinaharap. Dahil ito ay inaasahang, may pagbabago para sa mga pagbabago. Alam ni Zella kung gaano katigas ang ulo ni Winton. Ayaw na niyang payuhan pa siya. Winton, naniniwala ka bang lahat ng nararanasan natin ay ilusyon ng ibang tao? Naniniwala ka ba na pagkatapos na lumitaw ang taong ito ng human race, tayo ay naisip sa kanyang ilusyon para sa paglilinang? Tumingin si Zella kay Winton at tinanong siya. Nakatingin din si Winton kay Zella. Bahagya siyang tumango at sinabing, Zella, hindi pa kita pinagdudahan noon. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Kung gayon, maaari mo bang isakripisyo ang iyong sarili at hayaan siyang makapasa sa pagsubok? Baka siya na ang future hope ng clan natin. Bakas sa mukha ni Zella ang pagsusumamo.